ipagpatuloy po natin ang panalangin natin para sa ating mahal na presidente na kahit na anong gawin ng kalaban ay hindi po nila mapapatumba si President Bongbong Marcos. Yung pong tinawag nilang weak leader. Taon-taon na lang tinatawag nilang weak leader. And yet, pag natapos yung taon, siya pa rin naman ang presidente. Weak leader, pero hindi naman nila mapabagsak. Ito pa kaya natitirang mga taon ng presidency ni Bongbong Marcos. Pero asahan po natin, magdodoble, triple po ang kanilang gagawin. Mag-iisip ng kung ano-anong gimmick at plano para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Pero tayo po ay naniniwala with the grace of God. Hindi po mananaig kailanman ang mga taong mas naniniwala sa impyerno at tatawaging stupid God ang ating Panginoon Diyos kaysa sa namumunong presidente ng Pilipinas na God-fearing. At kasama na po dyan, lahat tayong sumusuporta kay President Bongbong Marcos. Tulad po nung last episode ko tungkol kay Harry Roque, mag-chill lang tayo at panoorin yung iba pang mga videos na lumabas nitong mga huling araw ng 2025. Nagdaan po ang Pasko at ang bagong taon, pero si Rodrigo Duterte ay nasa dahig pa rin. Kahit na anong pagpapakalat ng fake news ng mga DDS para lang paasahin yung kanilang kapwa DDS, ay hindi po natupad ang kanilang panalangin na makakauwi na daw si Rodrigo Duterte ngayong Pasko. Meron pa lang nagpakalat na video na uuwi na daw si Rodrigo Duterte. Guys, kakapasok lang po na balita. Yan, Pangulong Duterte or former President Rodrigo Roa Duterte po ay makakalabas na. It's just a matter of time lang. This is a good news for everyone. Please share nyo ito, okay? Mabuhay po tayong lahat sa lahat ng nagmamahal sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po ay inilabas nung uploader nung ilalabas yung desisyon ng interim release. Pero nabigo po sila. So, lumipas ang Pasko at bagong taon, nakakulong pa rin po si Rodrigo Duterte. Pero mas grabe itong isang video na to kung saan sinabi niyang nakauwi na daw si dating President Rodrigo Duterte. Ano mga kalodi, si Tatay Digong nakauwi na pala, nakauwi na sa Davao. Ay mga kalodi, dahil mga tao panoorin niyo ito video. Oh, nakita nyo na kung paano magpakalat ng fake news ang mga DDS, hindi lang sa mga kalaban, kundi sa mismong mga taga-suporta nila, nagpapakalat sila ng fake news. Bakit ba ginagawa yan? Alam nyo naman na mahihirapang makauwi si Digong sa Pilipinas. Ang dami pa pong pagdadaanan bago siya makauwi, kung makakauwi man siya. So, huwag nyo nang budulin, pati kapwa ni DDS, pinagloloko ninyo. Yan kasi, kakatawag nyo ng weak leader kay President Bongbong Marcos. Lagi tuloy kayong bigo. Pero alam nyo ba, mayroong isang DDS na umamin at bumilib sa political will ni President Bongbong Marcos? Sino kaya ito? Panoorin po natin. Yung sinasabi nilang walang political will, I've been disagreeing with that, na mahina. Hindi. Alam kung bakit. Totoo. Can you imagine na, number one, biro mo, pinakulong niya si Kibuloy, pinapunta niya yung 3,000 mahigit na mga Political pulis. will. Sa political will yun. Yeah. Isa pa. President Duterte. Biro mo, pinakulong niya si Duterte. Never kong na-imagine ang magagawa niya. Wow. Political will yun. Yung kanyang bulldog, si Torre, pagkatapos na sumunod sa kanya, hiniya niya. Pwede naman yung... Political will din yun. Political will yun. Ay, wow. Yan ang sinasabi ko. Kaya, huwag niyong i-underestimate itong mama, itong magaling to. In fairness, Sir Dexter, I agree. Diyan ako mag-agree kay Atty. Sal. Pero ang term ko ay hindi political will. Tuso. Ay, kasama na yun. Tuso at political will. Yan daw, matapang ka. O hindi ba? Anong sinabi ni Salvador Panelo? May political will si Bongbong Marcos. Napakulong daw si Kibuloy, napakulong si Duterte, tinanggal sa pwesto si Torre, nakasangga ni PBBM. Ibig sabihin, political will. Kung kailangan alisin, alisin. Although si General Torre po ngayon ay nakapwesto na bilang head ng MMDA. Pero kung papansin niyo, may tinge of sarcasm itong pahayag ni Salvador Panelo. With sarcasm or not, makikita nyo naman kay Panelo na believe siya kay President Bongbong Marcos at huwag nyo siyang i-underestimate. Sa lahat ng mga pahayag nitong si Salvador Panelo, okay ito para sa akin. Isa pang tao na nagsabing hindi nyo dapat ina-underestimate itong si President Bongbong Marcos ay si former Senator Sonny Trillanes. Pakinggan po natin siya. Unang-una, in-overestimate nila Duterte yung kanilang influensya sa military. Ang pakiramdam nila noon, lalo na nung nandito pa si Digong, na one click lang daw pag sinabi ni Duterte na sama kayo sa akin o maklas kayo aklas. Sinubukan niya yan nung October of 2023, yung nanawagan siya na i-audit nyo yung Kongreso, ganyan. Tapos, nung maisog, gano'n na, January 2024 yun naman yung nagsalita siya at nanawagan na siya. Basically, niliwanag niya na, nandito na ako. Kinausap nila ang liderato ng AFP. Kinausap nila para kumalas, mag-withdraw ng support. So, in-overestimate niya, pero ang loyalty kasi ng AFP is sa Constitution
at dun sa duly constituted authority, yung Commander-in-Chief, na si President Marcos. Nung nagretiro na siya as President, as Commander-in-Chief, hindi niya nabitbit yung loyalty as he expected. So na-overestimate niya yon. At the same time, na-underestimate din nila si President Marcos. Ina-assume nila na weak leader, na susuko lang, bibigay. So yun ang two major factors na I think na kung bakit hindi nagtagumpay yung mga dalawa na yun. Yan din po kasi ang aking paniniwala. Akala kasi ni former President Rodrigo Duterte, kahit na wala na siya sa pwesto, na ang loyalty ng ating kapulisan ay nasa kanya pa rin. O pwede ba yun? Hindi naman si Digong ang Constitution. Ang ating pong mga kasundaluhan ay loyal sa Constitution. At kung sino ang nakaupong presidente, syempre, doon sila papanig. In-underestimate kasi nila Digong, pati na ang ating militar, na akala niya, kapag umalis siya sa pwesto at isang pitik niya lang, susunod sa kanya ang ating militar. Sad to say, hindi po yun ang nangyari. Kaya nga, hindi matuloy-tuloy yung people power nila eh. Hindi magtagumpay ang kanilang pang-aagaw ng pwesto sa ating presidente. Salamat din po sa ating military, sa ating kapulisan, na hindi po sila mababayaran dahil ang kanilang loyalty ay nasa constitution natin. So tama si former Senator, never underestimate President Bongbong Marcos. Madako naman tayo dito sa intelligence funds. Then may mga question. At isa na rito ang kapatid ni Sara Duterte na si Pulong Duterte. Bakit ninyo pagdududahan ang confidential funds ni Sara Duterte at kung saan niya ginastos ito, samantalang ang intelligence funds naman ng presidente na si Bongbong Marcos ay bilyon kumpara sa milyones ng kay Sara Duterte. Nag-iisip ba itong mga taong ito? Bakit nyo ikukumpara ang intelligence funds ng presidente sa vice-presidente? Samantalang, nung panahon ni Leni Robredo, wala daw siyang confidential funds. But then, bakit nyo nga naman kukwestiyonin ang kay President Bongbong Marcos, yung kanyang intelligence funds ay nakarecord at detalyado po ang pagkakagasta. Hindi tulad nung kay Sara Duterte na questionable. Pero, nung panahon ba ng kanyang amang si Rodrigo Duterte, wala bang intelligence funds? Kung maka-question kayo ng intelligence funds ni Bongbong Marcos, ganun-ganun na lang. Silipin naman natin kung saan ginamit ng tatay ninyo ang kanyang intelligence funds. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Oh, hindi ba nakakakilabot naman yan? Isa na namang pag-amin ni Rodrigo Duterte. Saan niya ginamit yung intelligence funds? Para pumatay. Yan ang sinabi niya, ha? Inamin niya. Sa bagay kaya naman nagkandaleche-leche ang buhay nitong si Rodrigo Duterte. Napakadaming instances, napakadaming videos, maghanap lang kayo sa social media kung ilang beses siyang umamin sa kasong pagpatay. So masisisi niyo ba ang ICC kung bakit dinampot si Rodrigo Duterte at ngayon ay nakapiit at may posibilidad na hindi na makauwi? Ito ba alam na mga DDS? Meron ba tayong narinig kay President Bongbong Marcos na yung kanyang intelligence funds ay ginamit niya para patayin ang kalaban? Parang wala, ano? Samantalang itong si Digong, proud na proud pa, with conviction kung saan niya ginamit ang kanyang intelligence fund. So nakita niyo kung paano niya pinagdiinan kung saan niya ginamit yung kanyang intelligence funds at yan ay para pumatay. And speaking of pagpatay, ano ba to? Nagiging normal na ba para sa ating mga Pilipino na ipangalandakan natin ang ating napapatay or pinapatay or papatayin? Naalala nyo kasi a few weeks ago nung nag-birthday si Cara David, nung nag-celebrate siya ng ika-52nd birthday, meron po siyang naging birthday wish na sana mamatay na daw lahat ng korakot. Na para sa akin siguro out of jest, dahil nga sa ating disgusto nung nalaman natin doon sa isiniwalat ni President Bongbong Marcos na korupsyon. Samantalang alam naman natin na ang korupsyon, hindi lang ngayon, hindi lang panahon ni Duterte, kundi way back, may korupsyon na po sa ating bansa. But we chose to stay silent dahil alam natin, wala tayong magawa. Dahil kung yung mga leaders natin, na yung mga nagdaan presidente ay walang ginawa dyan sa korupsyon na yan, parang tinanggap na lang natin. Parang sige na nga. Way of life na natin mga Pilipino, ang korupsyon in the government. Biglang dumating si President Bongbong Marcos at mag-isa siya at kauna-unahang presidente na nagsiwalat ng korupsyon. So siyempre lahat tayo galit. At sa galit ni Cara David sa mga kurakot na mga politicians, nag-wish siya. Birthday wish na sana mamatay na lahat ng kurakot. Pero tandaan po natin, kung ang wish natin ay negative tulad nung sana mamatay ka na o sana mamatay si ganito, yan po ay nagiging sumpa. Kahit na hindi sinabi ni Cara David na isinusumpa ko kayong lahat na sana mamatay na kayong lahat, sumpa pa rin po yung ginawa niya. Dahil ang wish po, tulad ng birthday wish, full positive po yan.
Ang wish natin, humaba ang buhay ni ganito, maging masaya, maging maligaya, maging mayaman, maging kung anuman. Pero kung ang hiling mo ay mamatay na sana si ganito, si ganyan, hindi na po wish yun. Yun po ay hiling sa demonyo. Yun po ang sumpa. So lumipas ang mga araw. Naging joke na nga lang yung sinabi ni Cara David. Although may mga ilan nang namatay na gusto nilang i-connect doon sa wish ni Cara David, pinalalabas nila na yung 4 na sunod-sunod na namatay na yon at ang pinakahuli nga ay si Representative Ako. Gusto nilang sabihin na korap lahat yun. Nag-judge kagad sila, inatulang kagad yung mga namatay na mga korap yun. So palakpakan sila at hinihintay pa nila kung sino daw yung susunod na mamamatay segundon sa birthday wish ni Cara David. Aba nang biglang napanood ko itong video ni Cara sa isang event. Sa eskwelahan ba yan o kung saan event man yan? Kung saan, proud pa siya sa mga napatay niya. Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay. 4 pa lang napapatay ko eh. 4 na ba? Gusto natin mas marami pa, Gian, di ba? O di ba sabi pa niya, 4 pa lang ang napapatay ko. Ganito na ba karami yun? Tapos ang sabi pa niya, sana dumami pa. Ganun ba ang isang Kristiyano? Parang taliwas yata yung salita ni Cara David sa ating mga naniniwala sa ating Panginoon. Dahil sabi pa ng mga netizens, ang lakas daw ni Cara David sa ating Diyos dahil pinagbigyan yung kanyang wish. Sa tingin ninyo, ang Diyos natin will grant that kind of wish na sana mamatay si ganito, sana mamatay si ganyan? Hindi po. Ang nag-grant ng wish ni Cara David ay ang demonyo.